magandang umaga sa bawat isa, mga kapatid, mga kaibigan, at tayo mag-aaral muli sa salita ng Panginoon. At bago po tayo mag-umpisa, tayo po'y manalangin. O aming Diyos, kami po'y lumalapit sa inyo at humihingi ng panibagong biyaya, lalo na po sa pag-aaral ng inyong salita. Ang aming gawain nawa ay tumungo sa lalo ninyong kalwalhatian at kadakilaan. At lahat nawa ay pumuri at magpasalamat sa inyong pangalan. Pagkaloob niyo po ang inyong pagpapala sa bawat isa. Maski sa tagapagsalita po ninyo, kailangan po ng inyong biyaya at sa mga makikinig. At gumawa po na may kanakasan ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Alisin niyo po ang mga hadlang, distraction sa aming kapaligiran. At lahat nawa ay tumungo sa lalong katakilaan ng inyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po'y mag-aaral sa aklat ng Genesis. Mga ilang talata ang titingnan po natin dito. Genesis chapter 1. Tingnan po natin, pagtuunan pansin natin ang verse 26. Sinasabi po rito, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. At tayo'y tumungo naman sa Genesis chapter 2, verse 7, at sinasabi dito, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong, ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Pag-aaralan po natin dito na tunay nga ang tao ay mula sa alabok. Siya ay nilalang in the image and likeness of God with a personal touch. Mga nilalang na alabok na hulog sa kasalanan, kailangan magbalik loob sa Diyos at mga leksyon. Sa mga nilalang ng Diyos, ang tao lamang ang kanyang nilalang na may personal touch ng Diyos, sapagkat ang liwanag, ang kalawakan, ang lupa, ang damo, ang halaman, mga punong kahoy, mga tanglaw sa kalawakan, mga bituin, mga hayop sa dagat, mga kinapal na gumagalaw sa tubig, mga ibon sa himpapawid, mga kinapal na umuusad, sila'y nilalang ng Diyos sa pamamagitan lamang ng salita. Diba sabi nga niya sa panimula, let there be light. Sinabi nga ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga ng liwanag. Sabi rin niya, let there be an expanse in the midst of the waters. At nagkaroon nga ng isang lalawakan sa gitna ng tubig. So bawat salita ng Diyos, nagaganap, nangyayari. Ganyan nilalang ang sanlibutan. Pero sa paglalang niya sa tao, ito ay may personal touch. Sapagkat siya ay hinubog mula sa alabok. Siya ay hinubog ng Diyos mula sa alabok. Sabi nga sa pag-aaral nila H.R. Harper, B.W. Rodwell, at P.A. Mayes, Review of Physiological Chemistry, 16th edition, Lange Medical Publications sa Los Altos, California in 1977. Ang katawan ng tao ay binubuo ng tubig na may selula na 65 to 100%. Kaya nga, ang body mass ng isang katawan ng tao ay halos binubuo ng oxygen. Ang carbon, ang basic unit ng organic molecules, ay pangalawa. Kung tutuusin, 99% ng mga
chemical elements ng katawan ay komposisyon ng 6 na element: oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium, and phosphorus. Ang average body mass ay binubuo ng mga sumusunod na elemento. Ito nga, yung nabanggit na: oxygen, carbon, hydrogen, calcium, phosphorus, potassium, sulfur, sodium, magnesium, copper, zinc, selenium, molybdenum, fluorine, chlorine, iodine, manganese, cobalt, iron, lithium, strontium, aluminum, silicon, lead, vanadium, arsenic, pag sobra ito, lasod ito, bromine, mga trace element. Kumbaga sa parang commercial ng isang vitamins ko, yung Centrum Vitamins A to C. At sabi nga, ang bato na granite, isang bato ito, ay halos pareho sa komposisyon ng mga elemento ng tao. Pero itong granite, kung ito'y kakainin natin, halimbawa, titipak tayo, i-grind, pipinuhin, pag kinain natin itong direkta, makakasama sa ating katawan. Kasi baka magkaroon ka ng kidney stones, o kaya masira ang iyong bituka, masugatan. Pero itong bato ng granite, pagdaan ng panahon, pag ito'y nalusaw, no? At mapino ang mga nalusaw na parte dito at naging alabok o lupa ang mga particles nito, yan ngayon ay makakain ng mga halaman. Yung nutrients niyan sasama sa mga halaman o gulay kung may naitanim sa lugar na yan. At pag yan ay nakain ng hayop, itong hayop nakain naman ng tao, o yung gulay nakain ng tao, diyan naman nakukuha ng tao ang mga sustansya mula sa bato ng granite patungo sa kanyang katawan. Malamang naobserbahan po ninyo, pag ang isang tao ay may karamdaman, bumubuti ang kalagayan pag nagbabakasyon sa probinsya. Di po ba? Gumaganda ang katawan nila. Kasi sariwang hangin, itong sariwang hangin may dalang oxygen, na ito naman ay bumubuo halos sa ating elemento ng ating katawan. At ibang butil ng mga elemento na kailangan ng katawan. Hindi po ba kung mahina ang inyong ipin, ay sasabihin naman na tayo kulang sa calcium, uminom tayo ng vitamina ng calcium. O kung yung buto mo nga ay marupok, may osteoporosis, kailangan mo ng mga vitamins na wala sa gatas na nagbibigay ng calcium. O kung kulang naman ang iyong dugo, mahina, kailangan mo ng vitamins na iron. Pero alalahanin po natin, ang mga bagay na yan ay nilikha ng Diyos, instrumento ng kanyang biyaya sa pagpapagaling. Base sa aking mga isinalaysay dito, tunay nga na makikita natin na ang elements ng ating katawan ay di naman ay iba sa elemento ng lupa o ng alabok dito sa sanlibutan. Sapagkat tunay nga na ang tao ay galing sa alabok. Kaya nga sa kalakaran ng sanlibutan, kung inyo mapapansin sa mga may katandaan na, may pamilyar na kantyawan na ikaw ay amoy lupa na. May mga kantyawan na ganyan. O dahil nga marahil, hindi nga siguro naliligo. Sabi nga ang mga matatanda dahil takot sa malamig na tubig. No? Pero, yun yung mga kasabihan, dito sa sanlibutan. Pero makikita po natin sa chapter 2, verse 7, na nililok ng Diyos mula sa kanyang mga kamay, hinugis niya mula sa alibok o clay at hiningahan niya
isang supernatural na elemento. Siya ang nagbigay ng hininga sa butas ng mga ilong na nililok. Ilugis ng katawan ng tao. At nang hiningahan niya, ito'y nabuhay. At ito'y naging kaluluwang buhay. A living soul. At tunay nga na napaka-unique. Very unique ang paglalang ng Diyos sa tao na mula sa alabok. Ang alabok, makikita natin yan sa labas, paglakad natin, isang napakababang bagay. Itong alabok, dumi. Tutusin, binawalis-walis lang natin yan. Ayaw nga natin na sa loob ng bahay. Inilalabas. Yan nga ay pumaparoon at pumaparito pag tinataboy ng malakas na hangin. Tinuturing ng dumi. At nakakatuwing. Pag biglang humangin malakas, napupuwing ka. Pero yung alabok na yan ay binigyang halaga ng Diyos. Ito ay hiningahan, isang supernatural na gawain ng Diyos. At ang tao, tayo yan, mga tao na mula sa alabok, ay naging kawangis ng Diyos. Kanina, napag-aralan natin ang katangian ng Diyos. Pero babanggitin ko lang muli, God is omnipresent. God is everywhere. God is omnipotent. God is powerful. Omniscient, all-knowing, unchanging or immutable. Faithful, true, and truth. Ang Diyos ang katotohanan. Siya ay mabuti. Siya ay merciful. Siya ay soberano sa lahat. Siya ay wise. Siya ay banal. Siya ay righteous and just. Siya ay gracious. Siya ay pag-ibig. Siya ay sa Espiritu. Siya ay liwanag. At sa isang Diyos, may tatlong persona. Pero, pagamat kawangis ng tao ang Diyos, sapagkat siya ay nilalang sa wangis ng Diyos, pero ang tao ay di naman omniscient, di naman omnipresent. Pero ang tao ng nilalang, siya ay may karunungan, matuwid, matapat, merciful, gracious, nagmamahal. He is reflecting God's character. Kaya nga ang tao may isip, may talino, may damdamin, may emosyon, creative, artistic, nagmamahal, umiibig, maawain, nagagalit sa kasamaan kasi nga minsan may dalawang magnanakaw, nakapagnakaw sila, naghahatian ng nakawan. Sasabihin ng isang magnanakaw, ang daya mo naman, hindi yata parehasang hatian ng ating ninakaw ha. O saan nila nakuha yun? Yung value ng fairness, ng katapatan. So, man is created in the image of God. God sets man apart from the animal world. And God said to reign over His creation. And God enables man to commune with His Maker. Kawangis ng tao ang Diyos mentally, morally, and socially. Dakila ang gawain ng Diyos, lalo na sa tao. Kaya nga, sabi ni David, I will give thanks to you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, and my soul knows it very well. Kamangha-mangha ang ginawa ng Diyos, lalo na sa tao, sa atin, sa bawat isa. Nakapagkukulinig tayo, nakakakita, nag-iisip. Kamangha-mangha ang ginawa ng Diyos, lalo na sa paglalang niya sa tao.
Pero ang tao nga ay nahulog sa kasalanan. Si Adan at si Eva ay nahulog sa kasalanan. Si Eva nung tinupso siya ng diablo, siya nga ang unang nahulog. Sapagkat sabi ng diablo sa Genesis chapter 3 verse 5, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon, ay madidilat nga ang inyong mga mata, at kayo'y magiging parang Diyos na nakakilala ng mabuti at masama. You will be like God. Yan ang ginamit ng diablo para tuksuhin si Eva. Kaya nga nakakalungkot. Mga alabok na mapagmataas sa kapwa alabok. Ibig sabihin, mga taong alabok, mula sa alabok, may mga taong mapagmataas sa kapwa alabok. Mapag-imput, mayabang, at nag-iisip gumawa ng kasamaan sa kanyang kapwa. Isipin na lang natin yan, mga kaibigan, mga kapatid. Tayo'y mula sa alabok, pero tayo'y mapagpataas sa kapwa alabok. Diba? Bawat isa sa atin ay mula sa alabok. Isipin na lang natin, ako'y isang alabok at magyayabang ako sa kapwa alabok. Pwede nating sabihin, hoy, huwag kang mayabang. Alabok ka lang. Diba? O, isipin natin, merong alabok na nakasuot ng Gucci, mga mamahaling damit, mga Christian Dior, nagsusuot ng bag na Hermes. Tama ba? Hermes o Hermes? Hoy, alabok ka lang. Balang araw, hindi mo na masusuot yan. O kaya may 24 karat gold necklace na parang nakasabit sa liig na halos yumuyuko na kahit sa bigat. Ang daming ginto eh. Hoy, alabok ka lang. Hindi mo madadala yan sa iyong buhay. Maski ang pera na yan na nasa bangko, hindi mo madadala yan. Kaya, nakakalungkot, may mga mula sa alabok, mapagtimbot, no? Mapagmataas, gumagawa ng kasamaan sa kanyang kapwa alabok. Kaya nga may kasabihan din sa Pilipino na ang di lumingon sa pinanggalingan ay di makakarating sa kanyang pinaroroonan. Kaya, mga kaibigan dito na wala pa sa Panginoon, kayo ay manumbalik sa ating Diyos. Kayo ay nagrebelde. Kayo ay isinilang na makasalanan. May panawagan ng Panginoon na kayo'y manumbalik sa Kanya. Kayo'y tumugon sa imbitasyon ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Na kayo'y manalig at manampalataya sa Panginoong Kristo. At makikita po natin, mga kaibigan, ang bugtok na anak ng Panginoong Diyos, ang Panginoong Kristo, bumaba sa lupa at nagkatawang tao. At nakisama sa mga tao na, alam mo, parang pwede ko lang ito ihalin tulad na si Bill Gates, isang napakayamang tao, ay pumunta sa isang squatters area. Talagang lugar na napakarumi. Puno ng krimen. At si Bill Gates ay nanirahan sa lugar na yan. Ganyan ang ginawa ng ating Panginoong Diyos. Isipin na lang natin. Siya ay sa Espiritu, ang kanyang katawan, nananahan sa kalangitan. At siya'y nakisama sa mga taong alabok na gaya natin. At yung mga taong alabok na yan ay
pinako pa siya sa krus ng Kalbaryo. Hindi ba napakadakila ang ginawa ng ating Diyos para sa kanyang mga tao, na siya'y sumama sa mga taong alabok at siya'y nagpapako pa sa krus sa mga taong alabok, bagamat pwede niyo nang sabihin, kayo lahat ay pwede ko nang gunawin sa oras na ito. Tama na. At ayoko na sa inyo. Napakatakila ang ginawa ng ating Diyos. Kaya nga, sa sino man ang masumpungan sa Panginoong Hesus, He is now God's workmanship. Kung tutuusin, we are like clay in the hands of the master potter. Kaya sabi sa Isaiah 64 verse 8, ngunit ngayon, O Panginoon, Ikaw ay aming Ama. Kami ang malagkit na putik at Ikaw ay magpapalayok sa amin at kaming lahat ay gawa ng iyong kamay. Kaya, who is molding us according to His purpose? Ang Panginoon, sapagkat bawat isa sa atin ay mula sa alabok lamang. At nawa, kung tayo'y nasumpungan sa Panginoong Hesus, tayo'y magpalilo sa ating Diyos. Tayo'y magpamolde sa Kanya sa ating paglakad dito sa sanlibutan, sa ating mga buhay. Pero ang mga rebelde, ganitong sinasabi sa Romans chapter 9, verse 20-21. Nay, but, O man, who art thou that replies against God? Shall the thing formed say to him that formed, why hast thou made me thus? Pini-question nila, bakit gano'n ang ginagawa ng Diyos? Hindi ba, had not the potter power over the clay of the same lump, to make one vessel unto honor and another unto his honor? Ang Diyos lamang ang may karapatan sa lahat ng mga bagay. Sabi nga ni Job chapter 10 verse 9, iyong alalahanin, isinasama ko sa iyo, na ako'y iyong binigyang anyo na gaya ng putik, at iuwi mo ba ako uli sa pagkaalabok? May pag-asa ang mga taong alabok. Hindi siya uuwi ng pagkaalabok, sapagkat ang sino man nasumpungan sa Panginoong Hesus sa huling araw, kung siya'y pumanaw man dito sa sanlibutan, ang Espiritu naman niya yung mga kasamang Diyos. Pagsasamahin ang Espiritong katawan at ang katawang alabok ng pahagong katawan sa resurreksyon ng bawat isang mga tao ng Diyos sa huling araw. Sabi nga ni Matthew Henry, as man was made out of the earth, so he is maintained and supported by that which cometh out of the earth. Tunay nga, mga minerals, nutrients, mga water, yan ang nagsusupport sa ating buhay. Pagkain. Take away that, and his body will cease and returns to its earth. The souls of men dwell in houses of clay, such the bodies of men are, an earthen vessel soon broken, as it was first formed according to the good pleasure of the potter. As light was the beginning of the first creation, so in the new creation, the illumination of the Spirit is His first work upon the soul. Do we know when the Master's Potter's work is done? Remember, Adam and Eve were not originally designed to die. They could have lived forever in perfect fellowship with God. When sin entered the world, death came. However, because of God's love for us, He developed a way to restore us to Him by the death and resurrection of Jesus Christ. The way to heaven was opened for us. The Apostle Paul tells us about how our bodies will be reborn once they die, and how our bodies are only a seed in the ground that will be transformed. Through this resurrection,
the work of His creation will be finished. Yan ang kabuuan sa 1 Corinthians chapter 15, verse 38 to 58. Tunay nga na itong mga katawan na alagok ng tao at ang sino mang nakipag-isa sa Panginoong Kristo, bagamat siya'y mamamatay, sa huling araw, siya'y mabubuhay muli. Sabi nga ni David, the Psalm 103, 103 verse 14 to 18. Sabi niya, sapagkat nalalaman ninyo ang ating anyo, kaniyang inaalala na tayo'y alabok. Tungkol sa tao, ang kanyang mga kaarawan ay parang damo. Kung paanong namumukadkad ang bulaklak sa parang, ay gayon siya, sapagkat dinadaanan ng hangin at napaparang, at ang dako niyaon ay hindi na malalaman. Ngunit ang kagandahang loob ng Panginoon ay mula ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, sa nangangatakot sa Kanya, at ang Kanyang katuwiran ay hanggang sa mga anak ng mga anak. Kayong nag-iingat ng Kanyang tipan at sa nagsisialala ng Kanyang mga utos upang gawin. So, ito'y nakikita ni David na tayo ay mula lamang sa alabok. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay for everlasting to everlasting sa mga may takot sa Diyos at nagmamahal sa Diyos. At ang mga tao na may takot sa Diyos, nagmamahal sa Diyos, nakipag-isa sa Panginoong Hesus, sila ay tatawagin mga anak ng Diyos. At hindi tayo ma-depress o malulungkot. Lalo na kung wala kayo sa Panginoon. Hindi nyo alam kung saan kayo tutungo paglisan nyo rito sa inyong katawan na alabok. Sapagkat ang mga tao ng Panginoon ay may dakilang pag-asa. Sapagkat may buhay pa silang muli. Paglisan sa sanlibutan na ito. Sabi nga sa awitin ng Kansas, siguro alam niyo ito, Dust in the Wind. Sabi niya, I close my eyes only for a moment and the moment is gone. All my dreams pass before my eyes with curiosity. Dust in the wind. All they are is dust in the wind. Tayo. Same old song. Just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Dust in the wind, all we are is dust in the wind. Kaya nga, now don't hang on. Nothing lasts forever but the earth and sky. It slips away. And all your money won't another minute buy. Everything is dust in the wind. Dust in the wind. Kung wala ka sa Panginoon, nakaka-depress itong awit na ito. Nakakalungkot. Sapagkat ako'y alabok lamang, walang mangyayari sa akin sa kinabukasan. Yan ay kaisipan na nakatuon lamang sa lupa. Pero kung tayo'y nasa Panginoon, tayo'y may buhay muli sa piling ng ating Diyos. Ito'y pinatutuhanan ng ating Panginoon sa John chapter 11, verse 17 to 27. Hindi ko na po babasahin. Dito sa aklat ni Juan, si Jesus ay di agad pumunta sa bahay ni Lazarus. Bagamat siya'y sinugo na ng mga kapatid, ng mga tauhan ni Lazarus, ng mga kapatid at mga tauhan ng kapatid ni Lazarus. At siya'y sinusundo na nga para pumunta sa bahay ni Lazarus. Sapagkat si Lazarus ay may sakit noon. Nag-delay pa ang Panginoong Hesus para tumungo sa bahay ni Lazarus. Nang pumunta na siya, 4 na araw na,
na nakalipas, patay na si Lazarus. Dito may dahilan ng Panginoong Hesus. Gusto niyang ipakita ang kanyang katikilaan at kapangyarihan. Pero tingnan lang natin ang mga sinabi ng Panginoong Hesus sa verse 21 hanggang verse 27. Martha then said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Even now I know that whatever you ask of God, God will give you. Jesus said to her, your brother will rise again. Martha said to him, I know that he will rise again in the resurrection on the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even if he dies. And everyone who lives and believes in me will never die. Do you believe this? She said to him, Yes, Lord, I have believed that you are the Christ, the Son of God, even he who comes into the world. Mga kaibigan, do you believe this? Kayo ba'y nananalig sa salita ng Panginoon na siya ang resurrection and the life? Tapos sa verse 44, ano ang sinabi ng Panginoon? Ano ang ginawa ng Panginoong Hesus? Tinawag niya si Lazarus, sabi niya, Lazarus, come forth! At si Lazarus ay bumangon mula sa mga patay. May balot pa ang kanyang katawan. At siya ay lumabas. At dito nakita ang kaluwalhatian, ang kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Tunay nga na buhay ang ating Diyos. Buhay ang ating Diyos. Siya ay dakila. At siya nga ang may karapatan sa buhay ng kanyang mga nilalang. Kaya, mga kaibigan, kapatid, ano po mga leksyon natin dito? Tayo magpahugis sa Diyos. Siya ang ating Father. Tayo ay mga alabok na mula sa putik o clay, tayo magpasako sa Diyos. Tayo magpalilok at magpamolde sa Kanya. At ang sino bang nakasa sa Panginoong Jesucristo? Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Kaya kung ang sino man ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila ay pawang naging mga bago. Tayo ay mga bagong nilalang. Nang tayo naging mga Kristiyano, tayo ay bagong nilalang. Nandiyan po ba sa atin ang refreshing grace ng Panginoon na tayo ay mga bagong nilalang? Na yung mga nakaraan natin ng karumihan, ng kasalanan, ay ibinakwil na natin. At tayo namubuhay na ayon sa katuwiran ng Panginoon, ng bagong refreshing grace sa atin sa bawat araw, o nawala na. Dahil nawala na rin ang bilag sa Panginoon. Alalahanin din natin, mga kaibigan, man will die. For dust you are, and to dust you will return. Pag inalis ng Panginoon ang hininga ng kanyang buhay sa atin, ay wala na tayong buhay. Tayo'y nandun na sa isang kahon at binibisita na lamang ang titing natin na merong kape at biskwit sa tabi. Pero kung kayo nasa Panginoong Hesus, hindi lang dyan kayo mananatili. Kayo yung mabubuhay muli at ang inyong katawan ay magkakaroon ng bagong katawan, dakilang katawan dahil kaloob ng ating Panginoon. Man will die, but there is another life. May buhay muli. Mayroong resurrection sa mga nakipag-isa kay Kristo. Mayroong resurrection. Kaya, paano makipag-isa kay Kristo? Kaibigan, magpasakop ka sa Panginoong Hesus. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus Kristo.
Siya'y gawin mong Panginoon at Hari ng iyong buhay. Magsisi ka sa iyong kasalanan. Talikuran mo ang iyong mga kasalanan. Sana, kaibigan, ikaw ay tumalima sa panawagan ng Ebanghelyo. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Salamat sa Panginoon na ipinakulong niya ang Panginoong Kristo at tayo'y may buhay. Di ba? Masarap ang may buhay. Masarap ang may buhay. Pero mas masarap ang may buhay na nasa Panginoong Hesus, sapagkat may buhay pamuli sa hinaharap. Tayo po'y manalangin. O aming Diyos, aming mga sa langit, kami po'y nagpapasalamat sa iyong dakilang biyaya ng buhay. Kami nga ay mga alabok, nililok nyo at hiningahan at kami nagkabuhay. Pero ang buhay ay hindi dito lamang, sapagkat pinagkaloob nyo ang iyong bugtong na anak, ang Panginoong Kristo, upang mamatay sa krus ng Kalbaryo, at ang sino mang manalig sa Kanya ay maliligtas at mabubuhay muli sa huling araw. Kaya maraming salamat, aming Diyos, sa inyong biyaya. Ito'y biyaya nyo, hindi kami karapat-dapat sa ganyang blessing sa amin. Pero ginawa nyo kaming karapat-dapat sa pamamagitan ng Panginoon Jesus. Nawa, bilang mga alabok, lagi naming isa-isip ang inyong salita, isang puso ito, para kami lumakad ng matuloy sa inyong harapan sa pamamagitan ng iyong biyaya at paggawa ng banal na Espiritu. Yan ang aming dalangin kay Kristo Jesus lamang. Amen.